Halos ang asawa ko at ang kalaguyo niya ang umuubos sa padala ko, hanggang sa bilang padre de pamilya, lahat ng paraan ay gagawin natin para sa ating binuong pamilya. Sana ay mapanood niya ang aking kwento. Ako po si Edgar, isang OFW, seaman ako. May asawa at 4 na anak, 2 babae at 2 lalaki. Maayos naman ang pagsasama namin noong nasa Pinas ako, mabait ang asawa kong si Tess, masipag sa bahay, maalagang asawa at ina sa aming mga anak. Habang naglalakihan na ang aking mga anak, ang bunso ko noon ay 9 na taon, at meron na akong isang kolehiyo, kaya naisipan kong makapag-abroad. Sa tulong ng aking kapatid na isang seaman din ay nakaalis agad ako. Sa unang mga taon na lumilipas, wala naman nagiging problema. Sa tuwing nakakapagbakasyon ako, iyon ang pinakamasayang araw ng buhay ko, dahil kahit mga lalaki kami, may emosyon din kami, nalulungkot, umiiyak. Noong ako ay naka-8 taon na sa barko, doon na nagumpisa ang lahat. 2 anak ko ang nakapag-asawa na, yung 2 panganay, same lalaki, at yung bunso namin na 15 pa lang ay naging mabarkada, kung saan-saan nakakapunta at nakikitulog, na parang hindi na nagagabayan. Sa tuwing tatawag ako sa asawa ko na medyo late na, palagi niya akong pinapatayan, pagod daw siya at antok na antok, kaya bukas na lang daw ako tumawag, sa barko bihira ang signal, hindi araw-araw may signal, tapos papatayan pa niya ako ng call na kahit minsan hindi naman niya ginawa. Yung anak kong pangatlo ay nahingi sa akin ng pera. Hindi pa raw siya nakabayad sa school niya, tapos hindi raw siya iniwanan ng mama niya ng allowance. Bago umalis, tinanong ko saan nagpunta, hindi rin sinabi, pero malingit daw umaalis si mama niya, at ilang araw bago umuwi, sinabi pa sa akin ng anak ko, na sa kanya na ako magpadala ng pera, para siguradong makakabayad siya sa bayarin niya sa school, pati ang mga bills sa bahay ay ilang buwan na hindi nababayaran, kaya nagpadala ako sa anak ko, para mabayaran lahat ang kailangan bayaran. Isang linggo pa bago ko nakausap ang asawa ko, inawi ko siya, tinatanong ko asan ang pera na ipinapadala ko, sagot niya na ospital ang nanay niya, at doon siya naglalogi. Akala ko totoo iyon, dahil noong nagtanong ako sa kapatid niya, ay oo totoo naman daw, dumating ang araw ng aking bakasyon. Nagkasama-sama kami ng mga anak ko, at apo, maliban sa asawa ko na palaging umaalis ng bahay. Palagi kong tinatanong saan siya nagpupunta, sa mga kumare daw niya naiinip daw siya, sabi ko, andito na ako, naiinip ka pa rin, kung inaasikaso mo na lang ako palagi para hindi ka mainip. At sa tuwing niyayaya ko siya ng ana-ana, palaging tumatanggi, sinasabi niya na nawala na daw ang hilig niya dahil palagi akong wala. Mapagbigyan man niya ako, parang ako lang talaga ang may gusto, marami akong napansin na binaliwala ko, inisip ko kasi, baka kasalanan ko, dahil palagi akong wala sa tabi niya. Pagbalik kong muli sa barko, balik na naman ang sitwasyon, palagi siyang wala at pagbalik niya, wala na rin ang pera, at ang masakit pa, ang bunso kong anak na 17 years old pa lang ay nabuntis ng maaga. At sinabi ng pangatlo kong anak na sana hindi na lang daw ako bumalik sa barko, dahil pagbalik ko, laging wala si mama niya, at pag nasa bahay may kasama daw ibang lalaki, at alam daw niya na mama niya. Hindi ko alam ang gagawin ko, gusto kong umuwi, pero kakabalik ko pa lang. Kaya pinakuha ko sa ate ko ang bunso kong anak, at isa kong anak ay matapang, responsable, kaya daw niya ang sarili niya, dahil graduating na siya, hindi na siya pwedeng lumipat ng school. Hindi na rin ako nagpadala pa sa asawa ko, binalak ko na lang siya na wala akong sinasabi. Mabigat kasi sa dibdib, umiiyak ako, nagtatanong kung bakit. Binigay ko naman ang lahat, hindi ako nagkulang, pero bakit ganon? Humanap pa rin siya ng iba, nalaman ko rin na, kaya pala nagrebelde ang bunso ko dahil sa mama niya, dahil siya nagkasakasama ng mama niya sa kalokohan niya noong 10 taong gulang pa lang, ibig sabihin matagal na pala niya akong niloloko, kaya pala hindi niya mapagsabihan ang bunso namin, dahil alam niya ang mga gawain niya, masakit para sa akin bilang ama, ang hangad ko lang ay mabigyan sila ng kinabukasan, pero hindi ko alam na masisira dahil sa mama nilang walang kwenta. Nang malaman ng 2 kong anak na lalaki na may mga asawa na galit din sila sa mama nila. Last na bakasyon ko, doon na ako umuwi sa amin, sa bunso kong anak na may anak na. Nagpatayo na rin ako ng bahay, at yung pangatlo ko ay may trabaho na, umalis na rin siya sa bahay namin, iniwan na niya ang mama niya, dahil nagsama na talaga ng lalaki doon sa bahay, ang masakit ang nanay niya ang nagpapakain sa bagong kinakasama nito,
Nagkahiwa-hiwalay kaming mag-anak dahil sa asawa kong walang kwenta, pero siguro ganito talaga ang buhay. Ako eto nasa barko pa rin, at nag-iipon, para sa pagtanda ko ay hindi ko isipin kung sino ang mag-aalaga sa akin. Hanggang dito na lang, God bless and more power sa inyong lahat.